9 lang po ang kailangan natin para itigil ang pinakamalaki na injustice na gagawin sa atin ng Kongreso. Papayag ba kayo na 32 million ang botante ni VP Sara? Tapos, 16 na senators lang matatanggal na ang Vice President? Gusto ko lang po magbuhos sa inyo ng mga saloobin. Psalms 90:12. Sino may alam? Teach us to number our days, O Lord, so that we may gain a heart of wisdom. Tagalogin po natin. Sana nakikinig kayo. Nakikinig ba kayo? Turuan niyo po kami, Panginoon, na bilangin ang aming mga araw upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Alam niyo po ba na napakahalaga ng numero? Numbers are important. 72 days na lang po at eleksyon na. Ano po ibig sabihin nun? 72 days lang po. Senador na kaming lahat. Kung tutulungan niyo po kami. Alam niyo kung bakit importante yon? Alam niyo po kung bakit importante yung 72 days? Dahil in 93 days, June 2 na. Alam niyo po ba yung June 2? Sisimulan na daw po ang impeachment kay VP Sara. Nakalagay po sa schedule na pinakita po sa atin ni Senate President, yun ang presentation ng articles of impeachment to the plenary. Papayag ba kayo nun? Dahil alam nyo po, 151 days na lang at start na ng impeachment trial mismo. Papayag ba kayo nun? Sino po ang may alam kung ilan sa senador? 24 yan, di ba? Ilan ang kailangan na boto para ma-impeach si VP Sara? Alam niyo po ba? 2/3. Ano po ang 2/3 ng 24? 16. Tama, 16. Ilan po ang natira sa 24 minus 16? 8. Ibig sabihin, kung meron tayong 8 na senador plus 1, hindi mai-impeach si Vice President. Ilan po ba ang senador ng PDP laban? Ilan? Duterte 9 ang tawag nila. Duterte 9. Isa-isayin natin. Bilangin nyo yan. Jimmy Bondoc. Bato de la Rosa. Bongo. J.B. Hinlo. Raul Lambino. Rodante Marcoleta. Pastor Kibuloy. Attorney Vic Rodriguez. Philip Ipe, Mr. Epektibo Salvador. 9 lang po ang kailangan natin para itigil ang pinakamalaki na injustice na gagawin sa atin ng Kongreso. Papayag ba kayo na 32 million ang botante ni VP Sara? Tapos, 16 na senators lang matatanggal na ang Vice President? Numbers are important. Teach us to number our days, O Lord. Bilangin po natin. At sa loob po ng 72 days, ano po ba ang pwede niyong gawin para matulungan kaming manalo? Ipagdasal niyo po kami ng 72 days.
72 days po, maaari po ba tayong manalangin bilang isang katawan upang matigil na tong kabulastugan na ginagawa ng sarili nating pamahalaan sa atin? Pagdasal niyo po kami. Bago ho ako kumanta, kakanta ba ako? Sige. Alam niyo po, bago ako kumanta, marami po nagtatanong sa akin kung ano po ba yung mga bala kong ihain na mga panukalang batas. Noong una po, napakadami kong pangarap. Pero ngayon, natuklasan ko po, ang pinakamahalagang batas ay ang budget. Ang General Appropriations Act. Naiintindihan po ba nating lahat yan, yung batas na yan? Okay. Alam nyo po, sa Amerika, may nauuso ngayon yung DOGE, yung Department of Government Efficiency. Gusto nyo bang mapunta dito sa Pilipinas yan? Na meron tayong isang departamento na binabantayan ang budget kahit na nga mga mambabatas. Kasi meron tayong auditor. Kayo, na-audit din kayo, di ba? Sino nag-audit sa Kongreso? Kami po, nabalitaan niyo ba po to? Kami ni Congressman Pantaleon Alvarez kasama ang iba pa, naghain po kami sa ombudsman ng kaso laban kay Speaker Martin Romualdez. Dahil po, dun sa falsification na naganap sa ating budget. Alam niyo yung mga blanco, di ba, sa budget? May blanco. Alam niyo po ba? Paano nagkaroon bigla ng laman yung budget? Blanco, biglang nagkalaman. Kasi nga po, dumadaan sa kamay ng mga tao. Kailangan po tayo mag-digitize. I-digital na po natin, pati yung pagpasa ng batas, para masunod ang mga binoboto ng inyong mga kongresista. Kasi ang nangyayari ngayon, lahat kayo bumoboto, no? Lahat kayo, sinasabi sa congressman, bigyan nyo kami ng ganitong budget. Paglalaban nila yan sa kongreso, ipaglalaban nila. Pagdating po sa tuktok, sa mga BICAM, biglang binabago. Papayag ba kayo nun? Kailangan po natin ng true reform. Reformahin po natin ang bayang Pilipinas. Baguhin natin ang kongreso. Kakanta na ba ako? Salamat po. Marami pa pong magsasalita. Alam niyo kung ano napansin ko? Parang ayaw niyong nagseseryoso ako. Kasi po, napakahirap naman talaga dahil buong buhay ko, nasanay po ako na pinaliligaya ko lang kayo, kayong taong bayan. Sana po, bigyan niyo akong pagkakataon na bukod sa awitan kayo, gusto ko rin pong makita. Yung 50 years old na po ako, alam ko hindi ako mukhang 50. Alam ko mukhang 49 lang ako. Alam ko. Pero birthday ko bukas. Joke lang. Sa Mayo pa, sa Mayo. Pagdating po ng susunod kong birthday, senador na po kami. Sana po pagbigyan niyo po ang Duterte 9 na hindi lang po magpaligaya sa inyo ng ganitong pansamantala, kundi paligayahin po ang buong buhay ninyo. Yung mga tulay ninyo, mga eskwelahan ninyo, yung mga bahay ninyo, sana po tulungan nyo kaming tulungan kayo.